Last sunset in a month. Who are you people? Naranasan mo na ba ang hindi makatulog sa gabi? Ang maghintay ng umaga ngunit tila ba ang tagal dumating? Sa 2007 movie na 30 Days of Night, nakaranas sa mga tao sa Barrow, Alaska ng 30 araw ng kadiliman. Normal lamang ito sa kanila dahil nangyayari ito isang beses sa isang taon. Ngunit ang hindi nila inasahan ay ang biglaang pagsalakay ng mga Nosferatu. Hey guys, welcome back dito sa channel na kung saan pag-uusapan natin ang mga nakakatakot na nilalang sa mga paborito nating horror at sci-fi movies. Ang mga Nosferatu na na-featured sa 30 Days of Night ay iba sa mga karaniwan na klase ng vampira na napapanood natin sa palabas. Imbis na dalawang pangil ay napupuno ng matutulis na ngipin ang bunganga ng mga Nosferatu. Kulay itim ang kanilang mga mata at may mahahaba at matutulis din silang mga kuko. Kaya nilang kumilos ng sobrang bilis at lumundag ng sobrang taas. Mas malakas din sila kumpara sa isang normal na tao. Hindi katulad sa ibang vampira, ang mga Nosferatu ay kayang pumasok sa isang bahay kahit walang imbitasyon. Although takot din ang mga Nosferatu sa sinag ng araw at ultraviolet rays dahil nakamamatay ito sa kanila. Ang tanging ibang paraan lang upang mapatay sila ay ang pugutan sila ng ulo, pasabugin ang utak o ang buo nilang katawan. Ang mga Nosferatu ay hindi namamatay sa tama ng baril, saksak sa puso o pagsaboy ng holy water. Hindi rin sila takot sa krus katulad ng ibang vampira. I'm not sure. Hungry. May kakayahan din ang mga Nosferatu na hawaan ang mga ordinaryong tao sa pamamagitan lamang ng pagkagat, pagkalmot o kahit sa isang patak ng dugo. I'm done playing with this one. You wanna play with me now? Ang mga Nosferatu ay walang kakayahang lumipad o magpalit ng anyo. Wala rin silang kakayahan na mang-hypnotize ng mga tao o gumamit ng kung anumang mahika. Layunin ng mga Nosferatu na magpakabusog at ubusin ang mga tao sa Barrow, Alaska. Kaya sinamantala nila ang 30 araw ng kadiliman. Ngunit ayaw nila na may kahit isang tao ang mahawaan. Ito ay sa kadahilanang sa loob ng napakaraming taon ay napaniwala nila ang mga tao sa mundo na sila ay katang-isip lamang. Makalipas ang maraming araw, kukunti na lang ang natitirang tao sa Barrow, Alaska. Kasama na dito ang grupo ng ating bida na si Evan na nagtatago sa mga kabahayan. Nung naisipan nila na lumipat sa mas ligtas na lugar para doon hintayin ang pagtatapos ng 30 araw, hindi nila alam na sinundan pala ang isa nilang kasamahan ng isang vampira. Sinubukan nilang pagtulungan ang vampira ngunit sa kasamaang palad ay nakagat ang isa nilang kasamahan. Dito ay makikita natin kung gaano kabilis makahawa ang isang Nosferatu. Sa loob lang ng ilang segundo ay nag-iba na agad ang boses na halos tubuan na ng matutulis na ngipin ang kasamahan nila.
Kaya naman, napilitan ang ating bida na tapusin ang paghihirap ng kanyang kaibigan. Ang bilis at tindi ng paghawa ng isang Nosferatu sa isang normal na tao ay depende sa lakas ng isip ng taong nahawaan. Pwedeng makontrol ng isang taong nahawaan ang kanyang sarili, ngunit hindi matukoy kung hanggang kailan niya mapipigilan ang pagkauhaw sa dugo. Ito ang nangyari sa ating bida matapos niyang salina ng kanyang sarili ng dugo ng kanyang kaibigan na nahawaan. Sa kadahilanang gusto niyang iligtas ang kanyang asawa na natrap at napapaligiran na ng mga Nosferatu. Balak ng mga Nosferatu na sunugin ang buong bayan ng Barrow upang maitago ang kahit na anong palatandaan na sinalakay ito ng mga vampira. Hinarap ng ating bida ang leader ng mga Nosferatu upang sa kanya matuon ang pansin ng mga ito at para makatakas ang kanyang asawa. Sa puntong ito ay isa ng ganap na vampira ang ating bida at naglaban sila ng leader ng mga Nosferatu. Bagamat parang sisiw lang ang lakas ng ating bida laban kay Marlo na siyang leader ng mga Nosferatu. Minaliit siya nito at sa huli nagawa niya makatsamba at lubhang napinsala ang ulo ni Marlo na siyang ikinamatay nito. Kasabay din ito ay nagumpisa nang lumiwanag ang kalangitan, hudyat na sisikat na ang araw. Kahit napapaligiran ang ating bida ng iba pang mga Nosferatu ay mas minabuti nilang umalis na dahil takot sila sa araw. What did you do to yourself? What I had to. Sa huli, mas pinili ng ating bida na harapin ang araw kaysa ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang Nosferatu. Well guys, I hope nagustuhan niyo ang video natin ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa mga Nosferatu na na-featured sa 30 Days of Night? Huwag sanang kalimutang i-hit ang like and subscribe button para masuportahan ang channel na ito. Hanggang sa muli, thanks for stopping by.